magiging matagumpay ang anumang adhikain o programa para sa isang bayan kung walang namamahala at nangunguna sa mga ito. Mapalad ang APARI sa pagkakaroon ng isang punong bayan na may malinaw at maayos na liderato. Yan ay si Mayor Ismael V. Tumaru, isang dalubhasang doktor na dinala ng kapalaran sa larangan ng politika. Ano nga ba nag-udyok sa kanya upang pasukin ang larangang ito? Naisip ko siguro mas marami pa akong matulungan kung I'll join the politics kako. Pag lumabas ako rito kako, natutulungan ko yung may sakit, yung farmer, yung fisherman, all sector na ng society. So I decided to join politics and luckily I was successful. Sa kanyang pag-upo bilang punong bayan ng APARI noong 1992, marami siyang binigyang tuon. Isa dyan ay ang pagsasaayos ng mga tao sa munisipyo, dahil sa mga paniniwala na ang munisipyo ay tapunan ng mga mahihina ang ulo. Kasi pero ko naririnig nun is, ito yung pinakamahina sa mga anak ko. Ito pa naman yung hindi masyadong maganda itsura. Sana maipasok ko sa munisipyo. So, parang ginawa kong challenge na hindi ganun mga tiga-munisipyo. Ang mga tiga-munisipyo is matatalino at masisipag. Ang in-audit ko is yung tao. Pina-audit ko, performance audit. Na-identify namin kung saan yung mga mali ng bawat isang tao. And after that, na-realize din nila kung anong mga mali, anong mga tamang ginawa. Doon na ako nag-request naman ng value orientation workshop. Balik kami sa basic. Napakahalaga kasi ng values na ibalik namin yun. After that, nag-request ako ng mga bigay ng review dun sa mga empleyado na hindi pumapasa ng civil service. So, nung pumasa sila sa civil service, ginawa ko silang permanent. Sa pagtutulungan ng lahat kasama ang sangguniang bayan, ang APARI ay umusad at naging first-class municipality mula sa pagiging fifth-class municipality nang siya ay maluklok bilang punong bayan. Sa katunayan, ang road network ng APARI ay 98% ng sementado. Halos lahat ng barangay ay madali mo nang mapupuntahan. At kung issue man ngayon ang supply ng bigas para sa ating mga kababayan, sa bayan po ng APARI ay higit pa ang kanilang inaani na bigas kaysa sa kanilang nakukonsumo. Sobra-sobra yung production namin sa rice dito. Dami kaming surplus. Mas maraming produce namin kaysa sa nauubos namin sa pagkain. Ito yung ginagawa namin sa pag-subsidize namin sa hybrid rice above the Department of Agriculture subsidy. Nag-introduce din kami ng productivity enhancement interventions. Nagpapasoil analysis ako. Paggamit din ng organic fertilizers lang. And then intensified technical briefing on the package of technology on hybrid production. Hindi naging madali para kay Mayor Tumaru na pasang-ayunin ng mga magsasaka ng APARI na gumamit ng mga makabagong pamamaraan ng agrikultura. May kasabihan sa Ilocano nga jak patchen o jak makita. So pinakita namin sa kanila through the farm demo. Nagpatuin kami ng mga farmers sa Batak. At yung mga na-train na farmer na yun, sila naman ang bumalik at nag-train. Ginawa namin yung mga rice field nila na demo farm. So makikita nila yung layo ng diferensya. Kaalinsabay din yan ay ang Animal Management Health Program, kung saan nagbigay sila ng vaccination at karagdagang kaalaman ukol sa pag-aalaga ng mga hayop. Nagkaroon din sila ng monthly monitoring on surveillance on animal communicable diseases. Maliban sa mga yan, may mga iba pang bagay na ipinagmamalaking APARI sa pamumuno ni Mayor Tumaru. Alam mo, sa management, kami yung Hall of Famer. Bicol Region 2. Kami yung unang munisipyo dito sa North na nagkaroon ng Galing Pork Award. Sa Peace and Order, yung Municipal Peace and Order Council namin is kami yung the best in the whole Region 2. And in the whole Philippines, number 3 kami. Pero ano nga ba ang gustong marating ng APARI? Ano nga ba ang kanilang vision? We envision APARI as the gateway of the Luzon in ecotourism, transshipment, commerce and agro-industry, and center of education and training. With disciplined and empowered citizenry, sustained economy, healthy environment, balanced infrastructure, and responsive and dynamic leadership. At syempre, tulad ng ibang bayan, sila ay nangarap din na maging isang syudad. At hindi naman malayo mangyari yan dahil sa pagkakaroon nila ng port area at paliparan na kinakailangan lamang i-rehabilitate. Sa katunayan, kanilang naimbitahan ang Regional Development Council sa kanilang bayan at ni-request na i-endorse ang bayan ng APARI as Freeport and Ecotourism Zone. Meron din silang pakikipag-ugnayan sa isang pribadong kumpanya upang magtayo ng windmill bilang source of energy for APARI. Isa pang pangarap ni Mayor Tumaru ay ang magkaroon ng retirement village.
retirement village. This is for the retirees from the United States, Canada, those countries with winter. So that when it's very cold in their area, they would come here. Noong umupo si Mayor Tumaru bilang punong bayan ng Apari, wala itong school for secondary level. Sa kanyang pamumuno, ang Apari nagkaroon ng 2 national high school, isa sa West at isa sa East. Kulang ang 15 minuto upang mailahad-lahat ang magagandang proyekto ni Mayor Tumaru na patuloy na iniaangat ang Apari sa lahat ng aspeto. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi posible kung wala ang pakikipagtulungan at pakikiisa ng mga mamamayan ng Apari sa kanya. Kaya eto naman ang kanyang munting hiling sa lahat. My only request to the people of Apari is to give us their trust and confidence and their full support. They will see that we'll try to fulfill our